Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Trulala, salamat sa pag-support sa akin. Sa Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, and sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing. Ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Violet, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa kay Diwata. Na merong natanggap na napakalaking blessings. So meron akong video clips na ipapapanood sa inyo. After natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, panoorin natin. Kung papapiliin kita, alin dyan sa dalawang kahon ang pipiliin mo? Yung kotse, ito na lang sa tapat ko. Bakit ayaw mo nitong isa? O, dito na lang. Sure ka na, ito na muna. O, sige, ito na lang. Okay, alright. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Ito una kong pinili, pero ako lang Mas nabebet mo to, no? nakataon. Dito na lang. Oh, sige. So, itaas natin ate ang first box natin. Ayan, so... Talo, 1 million pesos! Ang total po halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, nagkakahalaga lang po ng... So yun mga Sangkay, at dinapanood na yung video clips na aking kinuha. Ito mula dun sa upload ni Diwata. Credit dito kay Diwata. No? Yun nga po noon, binigyan siya ng, nakatanggap si Diwata ng napakalaking blessings galing sa kay Rosemar, no? Sa pamamagitan ng mga sponsors to. Sabi nga dito sa video no, ni Rosemar na lahat-lahat nang naibigay kay Diwata ay almost 5 million pesos, no? Yung bahay, and then yung 1 million pesos in cash. Kita natin na inilalagay talaga ni Diwata yung pera sa bag, sa bag niya. Pero sa lahat ng mga ito, no, sa lahat ng mga blessings na natanggap na ito ni Diwata, meron pa rin talaga mga tao na hindi mo ma-please, no? Meron pa rin talaga mga nagbabash sa kanya. So, meron tayong mga nabasa na sinasabi na hindi deserve ni Diwata. Bakit daw si Diwata pa mismo ang binigyan ng halaga, no? Ganyan kalaking halaga ni Rosemar. Dapat sa ibang mga tao, yung mga karapat dapat nabigyan. Yung mga tao na mga kababayan natin dito sa Pilipinas na masikahos ang buhay. Bakit nga daw, yun ang question nila. Bakit nga daw si Diwata pa na si Diwata ay kumikita na, malaki ang kinikita ni Diwata sa kanyang negosyo. Then siguro may iba pa daw ng mga nabibigay yan. Bakit nga daw ba na si Diwata yung binigyan ni Rosemar ng ganyang kalaki? Well, base sa aking opinion, no, may point yung mga tao. Yung mga taong nagsasabi na ganyan na bakit nga ba si Diwata ang kailangan bigyan? Mas maraming deserving na tao na dapat bigyan ng ganyan na kalaking halaga na pera. Pero, kung iisipin din natin, sa lahat ng mga pinagdaanan na hirap sa buhay ni Diwata, nung siya pa hindi pa nakikilala, hindi pa pumapatok yung kanyang negosyo, kung iisipin natin, kung babalikan natin, aalamin natin ang buong buhay ni Diwata noon na nag-construction worker siya para mabuhay lamang, no? Para hindi naman siya naging masamang tao. Siguro deserve din niya na mabigyan. Ang sa akin lang, no, sana
yung pera na yan na ibinigay sa kanya, yung bahay na binigay sa kanya, yung mga blessings na yan, dapat pag-ingatang mabuti ni Diwata. No? Ipakita niya sa mga tao na mga nagbabash sa kanya na hindi nagkamali si Rosemar or yung mga sponsors na nagbigay sa kanya. May palago niya yung pera na ibinigay sa kanya, yung bahay, mapaayos niya, na baka sinasabi kasi ng iba, baka mabenta yan, baka kung anong gawin ni Diwata, baka lumubog si Diwata, may benta lang mga yan. Dapat ipakita ni Diwata na karapat dapat talaga siya na makatanggap ng kanyang mga blessings. No? May mga tao kasi talaga na yung mga matatawag natin na crab mentality, no? Na hindi na lamang natutuwa, na matuwa sila na may isang taong umaangat, no? May tao na natutulungan, may tao na pinupush. Kagaya ni Rosemar, parang si Rosemar mas pinupush pa niya lalo si Diwata na umangat ang buhay. Di ba? Kasi si Diwata naman, marami rin naman talaga siyang natutulungan sa ngayon, no? Nakakatulong siya sa kanyang mga workers, ang dami niyang workers sa ngayon, and sana ang sa akin, no, mas tumulong pa si Diwata ng mas maraming tao. Doon niya ipakita na yung pera na kanyang nakikinikita ngayon, yung blessings na kanyang natatanggap ngayon, i-share din niya sa ibang mga tao, no, na mas deserving din na mabigyan ng blessings, no. Nakita natin na noong mga panahon na siya ay hindi pa kilala, hindi man lang siya napapansin ng karamihan. Pero alam natin na lumalabas na ito sa showbiz si Diwata. Pero hindi siya ganun kapansin ng marami. Pero ngayon, pansin ninyo, yung mga malalaking tao na mga kilala sa showbiz, sa social media, pinupuntahan na siya. Bakit? Bakit siya kilala sa ngayon? Bakit siya nilalapitan ngayon? Bakit noon hindi siya nilalapitan? Bakit ngayon lang nakilala na siya? No? Di ba? Mapapansin natin yon na may mga tao talaga, no, na napapansinin ka lamang kung ikaw ay boom na, kung ikaw ay sikat na. Pero kung ikaw ay nung mga panahon na nalugbog pa sa kahirapan, hindi ka talaga mapapansin. Yan yung reality dito sa Pilipinas, no, sa mga kababayan natin. Pero wag ka, pagka sumikat ka, pagka nagkapera ka. Di ba? May mga ganyan na pag ikaw ay hirap na hirap sa buhay, wala kang kamag-anak. Di ba? Pero pagka nalaman nila na ikaw ay umangat-angat ang buhay mo, ang dami mo nang nagiging kamag-anak. So parang ganyan ngayon ang nangyayari sa kay Diwata. Noon hindi siya pansinin, pero ngayon mas pinapansin na siya ng kung sino-sinong mga sikat na mga personalities. So dapat maging wise, ang sa akin advice dito kay Diwata na dapat maging wise, maging maingat, pahalagahan yung mga blessings na natatanggap niya sa ngayon, at huwag sanang lumaki ang ulo, no? Maging masinop sa pera na kanyang pinanghawak, sa mga blessings na natatanggap niya sa ngayon. Huwag siyang maging waldas. Siguro naman magsilbing motivation sa kanya yung hirap na pinagdaanan niya nung mga panahon na siya ay naghihirap pa, nung panahon na siya ay walang-wala pa. Di ba? So yun yung mga dapat na pahalagahan Diwata sa ngayon. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, na ako'y natutuwa, no, na isa si Diwata na nabigyan dito ni Rosemar, no, ng malaking blessings, malaking halagang pera, may bahay ng kanyang mga sponsors, nabigyan ng blessings si Diwata. And napakalaking bagay po talaga yan para sa kanya. Muli, maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkailon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.